Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Kapag sinabing San Antonio Spurs ngayon, ang focus ng mga fans ay na kay Victor Wembanyama and understandably so. Kailan ka pa nga ba nakakita o makakakita ng player na katulad niya? Siya nga ang pinapangarap ng madami na maging ang star player nila. Hindi lamang dahil sa kanyang galing at tangkad, bagkus dahil na din nga sa kanyang ugali, disiplina, leadership at kung paano nadalhin ang kanyang sarili sa labas ng court. Perfect fit nga ito para sa kultura na meron ng San Antonio Spurs mga kaibigan. Ganun pa man kung gaano nga kaimportante si Wemby ay ganun din si Stephen Castle para sa San Antonio Spurs. 1A and 1B nga sila ni Wemby bilang franchise player ng team na ito at untouchable nga sila sa trade talks to the point na hindi sila willing na i-trade para sa two-time MVP Giannis Antetokounmpo. Ang reigning Rookie of the Year ay hinahalin tulad din nga ng madami kay Amen Thompson ng Houston Rockets. Subalit kung titingnan mo ang kanilang mga stats, halos pantay lang nga ito at posibleng masabi mo pa nga na angat dito si Castle na nagtatala ng stats na 18.6 points, 5.2 rebounds and 7 assists per game on 51.5% shooting sa field. At tulad ni Amen ay excellent defender din nga siya at may bukod tangin na athleticism. Sila ni Wemby at Dylan Harper mga kaibigan ang now and future ng Spurs franchise na ito at pinapakita na nga nila na handa na silang i-take ang next step. Sila ang second best team sa Western Conference kung record ang pag-uusapan. Subalit 3 beses na nga nilang tinalo ang best team sa standings ang reigning champions OKC Thunder. Kaya naman sa mata nga ng madami ay sila talaga ang totoong best team ngayon sa buong NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa malungkot na balita para sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Ang kakabalik lamang na si Austin Reeves ay mukhang masyadong minadali ang kanyang pagbabalik dahil ngayon nga ay inanunsyo na nagtamo siya ng grade 2 calf strain at muli siyang titingnan ng Lakers medical staff matapos ang 4 na linggo o 1 buwan. At dito ay magdedesisyon na nga ang Lakers team doctors kung handa na ba siyang makabalik sa loob ng court. So ang 4 na linggo na yan mga kaibigan ay minimum pa nga yan. Tila ba may sumpa ang Lakers sa mga Christmas games? Si LeBron, Anthony Davis at ngayon si Austin Reeves ay lahat nagtamo ng injury sa iba't ibang Christmas games ng Lakers. So definitely bad news nga ito para sa Lakers na may 3 sunod ng blowout loss. Si Reeves ngayon nagkakaroon ng breakout season ngayon, averaging all-star numbers at 26 points, 5 rebounds and 6 assists per game on 51% shooting sa field. Hindi maganda ang timing nito para sa Lakers dahil nakaharap na nga nila ang mga team na nasa baba ng standing sa unang bahagi ng season at ang ibig sabihin nito ay mapapadalas naman ngayon na makakalaban nila ang mga team na nasa taas ng standings. Ngayon nga ay hindi kagandahan ng chemistry ng Lakers as a team, kaya naman talagang nalalagay sila sa alanganin na sitwasyon ngayon at posibleng kailanganin nilang gumawa ng mga trade upang mapanatili ang kanilang pwesto sa top 6 ng West. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?